was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 8 ang patay, kabilang ang 3 bata sa nasunog na paupahan sa Quezon City, 2 araw bago ang Fire Prevention Month. Hindi na nakalabas sa mga biktima sa gusali na walang ibang labasan kundi ang gate. Ang balkonahe naman may nakakandadong grill. Nakatutok si Maki Pulido. Pasado 1:30 ng madaling araw nang sumiklab ang sunog sa paupahang ito sa barangay San Isidro, Galas, Quezon City. Umabot lang ng first alarm ang sunog na idineklarang fire out matapos ang mahigit 40 minuto. Mabilis man naapula ang apoy, 8 ang namatay. Bandang 9:00 ng umaga, isa-isang inilabas ang mga body bag na ito. Kabilang ang 3 bata. Edad 2 ang pinakabata. Ayon sa QC, DRRMO, 6 sa 8 nasawi na trap sa second floor. Sa taas po talaga nang galing mga apoy. Second floor po, kasi paglabas po namin halos matupok na po yung second floor. Ayon sa mga nangungupahan, tanging ang gate lang na ito ang maaaring gamiting exit. Walang ibang exit point dahil kung nakikita nyo naman, lahat ng mga bintana pati na yung balcony ay natatakpan ng mga grill. Sa Fire Code of the Philippines, ang mga paupahan dapat may mga fire exit na mabilis at ligtas na magagamit sakaling may sunog o emergency. Ang bilang ng fire exit depende sa dami ng mga nakatira sa gusali. Bawal itong ikandado tulad ng grill sa balcony ng nasunog na paupahan. Kung hindi raw nakakandado ang grill sa balcony ng nasunog na bahay, maaaring nakaligtas ang mga biktima. Sa mga paupahan na ganun, dapat may mga fire exit tayo, which is may nakita naman kami, however, nakapadlock. So, yung mga responding units natin para makapasok is binolt cutter pa nila. Mula sa labas, mukhang isang bahay lang ang nasunog. Pero hinati-hati raw ito para mapaupahan ang 11 pintuan. 5 sa baba, 5 sa second floor at 1 sa third floor. Sabi ng BFP, hindi ito nakadisenyo para paupahan. Ang mga paupahan dapat may permit mula sa LGU at bago makuha ito, i-inspeksyonin ng Bureau of Fire and Protection kung sumusunod ang istruktura sa Fire Code of the Philippines. Sa ngayon po, ongoing kami ng case bid para makita namin lahat yung mga pwedeng violation na nangyari para managot naman at magkaroon ng hustisya. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 Oras. Nagpapagaling na matapos operahan ang 14 na taong gulang na kinidnap sa Taguig. Patuloy namang hinahanap ang person of interest sa kaso na may hiwalay pang carnapping case at wanted din abroad. Nakatutok si Marisol Abduraman. Mismo ang Interior Secretary ang nagsabi kahapon, ang Chinese national na si Wang Danyu alias Baolong ang nasa likod sa pagdukot ng isang 14 anyos na estudyante. Pero sino nga ba si alias Baolong? Nitong October 17 lang ay nakuhanan pa ng CCTV si Baolong nang mamarilang kapwa niya Chinese sa isang restaurant sa Makati. Related sa business, pero dahil po napag-alaman na parehong mga POGO worker yung mga involved, yun po ang nangyari. October 2024 nang sampahan ng kasong murder si Wang Danyu alias Baolong. Agad daw na bumuo ng tracking team ang Makati Police para tugisin siya. Pero mabilis daw itong nakalabas ng NCR matapos ang krimen. Bagamat wala pong record na nakalabas po siya ng bansa. Sa ngayon daw, hinihintay na lang ng Makati Police ang resolusyon ng piskalya hinggil sa kaso ni Baolong. Mahiwalay din siyang kasong carnapping na isinampa ng Pasay City Police. At may mga kaso sa ibang bansa, kabilang ang China kung saan siya wanted. Siya pa ay isang pugante sa kanila pong bansa na kung saan ay involved din po siya sa mga kidnapping incidents doon, ma'am. Kaya po nasa watchlist po siya ng Bureau of Immigration and meron din po siyang call departure order. Sa impormasyon ng Makati Police, December 2019 dumating dito sa bansa si Baolong galing Thailand. Samantala, maayos na ang kalagayan ng kinidnap matapos ang surgery kahapon ayon sa anti-crime advocate na si Teresita Angsi. He appears much better than the mother. She saw naman the boy is no longer in pain. He's calmer now. Pinayuhan na niya ang mag-ina na sumailalim sa counseling. He said he feels okay and that he doesn't need counseling.
But I told the mother, from our experience, it is better that they seek post-trauma counseling as soon as possible for both of them. May paglilinaw din anya ang ina ng bata. Sabi niya, never silang meron any connection with any pogo. Sabi niya, it's really the driver who has connection with the pogo. The way he was killed talagang showed na the kidnappers wanted to silence him immediately so that there's no trace back to them. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Hindi pa rin umaabot ang murang NFA rice sa maraming pamilihan tulad sa isang may kalapit namang warehouse na marami pang nakaimbak. Panawagan ng NFA sa mga lokal na pamahalaan, bilhin na ang kanilang bigas. Ang inspeksyon ng NFA sa isang bagong bodega, tinutukan ni Bernadette Reyes, exclusive. Puno pa ng bigas ang mga warehouse ng NFA sa bansa, habang ang imbakan sa Balagtas, Bulacan, libu-libong sako ang nakakamada. Dahil sa deklarasyon ng Food Security Emergency, ay maaari nang ibenta sa lokal na pamahalaan ng 33 pesos kada kilo para maibenta naman nila sa palengke ng 35 pesos kada kilo. Ito yung NFA warehouse dito sa Balagtas, Bulacan na kasalukuyan may lamang 20,000 na sako ng bigas. Pero sa pinakamalapit na palengke na 1 kilometro lang mula sa warehouse, wala pa ring NFA rice. Nakahihinayang dahil 42 pesos kada kilo pa rin ang pinakamurang mabibili rito na well-milled rice. Sa ngayon talagang totally walang NFA dito sa pamilyang bayan ng Balagtas. Mas maganda po sana kung ganun din po dito sa amin. Malaking tulong yun. Pero mo kung 43 tsaka 33 ba, de 10 pesos din. Sabi ng NFA, ganyan halos sa buong bansa dahil kakaunti lang ang mga LGU na bumibili ng NFA rice sa mga probinsya. Bukod sa hindi agad makarating sa merkado ang murang bigas, hindi rin agad makakabili ng bagong aning palay ang NFA dahil wala pang imbakan. Kung ano yung mailalabas namin bigas, yun din ang kaya namin ipasok na palay. Yun lang yun, no? Sa kanya kailangan mailabas lahat ito. Sayang din para sa mga magsasaka, lalo't paunti-unti pa silang nagde-deliver sa mga warehouse na mga bagong aning palay. Nakikita niyo naman yung mga bodega namin, kung puno, paano kami makakabili ng marami kung wala kaming paglalagyan. Inilalapit namin to sa lahat ng LGUs na malapit sa mga NFA warehouses na tara na, tumulong na tayo at tulungan natin ang ating mga consumers na makabili ng mura at dekalidad na bigas and at the same time tulungan natin yung mga magsasaka natin sa locality nila. Posibleng mauwian sa pambabarat sa kanila ng mga bumibili ng palay ayon sa NFA. Pero ang NFA, itataas ang buying price nito ng palay sa 24 pesos kada kilo mula sa kasalukuyang 23 pesos. May mga reports na rin tayong nabasa na may 13 pesos daw, may 14 pesos. Kung totoo yan, we have to act as National Food Authority, as a government entity to help to alleviate yung presyo ng palay. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng munisipyo ng Balagtas at mga liga ng mga lokal na pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Update po sa impeachment laban sa Bise, naglabas na ng utos ang Senate President na nagtatakda sa mga papel ng mga tanggapan ng Senado sa magiging trial. Pero ang simula ng mismong pag-uusig, sa Hulyo pa rin batay sa bagong labas na schedule. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa Hulyo pa inaasahang magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ang pagbubukas ng susunod na Kongreso sa Hulyo. Pero may mga pagkilos na sa Senado para ihanda ang mga kakailanganin para rito. Giit ni Senate President Cheese Escudero, ang mga prosesong ginagawa ng Senado ngayon ay bilang pagsunod sa batas at hindi sa anumang panawagan. Matatandaang may mga nanawagan sa Senado na agad nang simula ng impeachment trial. It took us this long to be able to do these things again because we are acting on it prudently. We are not rushing, but neither are we delaying. This is not in response to any call or clamor or kahilingan ng kahit sino man, lalo na mga partisano o bias ng mga tao. Ito ang trabaho po namin. May humiling man o wala.
Kanina naglabas si Senate President Cheese Escudero ng mungkahing timetable para sa paglilitis. Ang plano, sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa June 2, ipipresenta sa Senado ng mga kongresistang magsisilbing prosecutors ang articles of impeachment. Aaprubahan na rin ng Senado ang susunding rules sa impeachment. Ayon kay Senate Secretary Ray Bantug, kumukonsulta na raw sila sa mga abogado at pinag-aaralan ang mga probisyong aamyendahan. June 3, manunumpa ang mga senador na uupong hukom. Sunod ang palitan ng pleadings ng prosekusyon at nasasakdal at pre-trial. June 4, sisimula ng paghahain ng summons o pagpapatawag kay Vice President Duterte. Lahat ito mangyayari bago mag-adjourn ang Kongreso sa June 14. Isang buwang gugulong ang pre-trial. At sa July 29, isang araw matapos magbukas ang sesyon, manunumpa naman ang mga bagong halal na senador. Kinabukasan, July 30, sisimulan na ang paglilitis. Sa proposed calendar ng impeachment, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon gagawin ang impeachment trial, habang alas 3 ng hapon naman magsisimula ang sesyon ng Senado. Paglilinaw ni Senate President Cheese Escudero, aaprubahan pa ito ng Senado. Naglabas din ng special order si Escudero para maganda ang iba't ibang opisina ng Senado para sa impeachment. Itinalaga ang Senate Secretary bilang Clerk of Court na tutulong sa Senate President na magsisilbing presiding officer sa pangangasiwa ng impeachment court. Itinalaga rin ang mga Deputy Clerk habang tagahain ng mga summon at subpoena ang Senate Sergeant at Arms. Lahat yan pinagbigay alam din namin sa Kamara sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez at sa nasasakdal kay Vice President Sara Duterte para kung may gustong mag-question, may gustong mag-akyat sa korte, ika nga, pwede nilang gawin yan ngayon pa lamang para pag nagsimula ay tuloy-tuloy na talaga. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na may karapatan ng taong bayan na magpahayag ng galit laban sa gobyerno. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nitong Sabado, pinangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isinagawang indignation rally sa Mandaue City, kung saan niya binatiko si Pangulong Bongbong Marcos. Wala man sa rally. Nagpasalamat naman ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa mga dumalo doon. Sa pagpunta niya sa Cebu kahapon, sinabi niyang karapatan ng mga mamamayan na magpakita ng galit at karapatang ito, protektado ng saligang batas. Para na rin daw nalalaman nila sa gobyerno ang gusto ng mga tao. Katungod man na sa mga tao nga ipakita ang ilahan, kasuko, naman tay constitutionally protected freedom of speech and expression sa ato ang lason. So, saktora nga mahibalaan namo kaming mga nagatrabaho sa gobyerno kung unsay gusto sa mga tao. Sabi ng Malacanang Press Officer Claire Castro, nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Pero para kay Castro, bakit daw ngayon lang niya ito sinasabi? Bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Hinihingan namin ng reaksyon si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at muli nating makakasama sa Chikahan ngayong gabi ang isa sa mga bida ng GMA's First View Original Series na Slay. Walang iba kundi si Isabel Ortega. Isabel. Thank you, Miss Vicky, at good evening mga kapuso! Busy and blessed si Rian Ramos sa magkakasunod na project na kanyang gagawin this year. Bukod sa isang bagong magazine lifestyle show, tuloy-tuloy ang kanyang taping sa inaabangang Encantadia Chronicles, Sangre. Ang kanyang pasilip sa mundo ni Mitena, Ichichika ni Lars Santiago. Puspusa na ang taping ni Rian Ramos para sa inaabangang Encantadia Chronicles, Sangre, kung saan gaganap siya bilang si Mitena. I'm very excited to be launching yung iba't ibang mga looks ni Mitena. I have more than one costume dito sa Sangre kasi. And I think malaki siyang part kasi to show kung sino yung character .
Aminado si Rian na challenging ang paggawa nila ng series. Pero this is really worth all of the effort. Napakaganda talaga ng script. I'm so grateful to GMA and sobrang excited ako na ipakita na sa audience yung magiging version ko of Mitena. Very happy rin daw sa set si Rian kasama ang kanyang co-stars. Kaya lagi siyang excited pumunta sa taping. Masayang-masaya talaga ang set namin at saka first time ko makasama sa show na ganito kadami yung cast. Miss Rian Ramos! Bukod sa Sangre, mag-host din si Rian ng isang magazine lifestyle show na We're in Manila. I'm very excited to be sharing the beauty that is just in our backyard. Nandito lamang sa Pilipinas, nandito lamang sa Metro Manila. Mapapanood yan sa GMA tuwing Sabado, 11:30 ng gabi. Kung saan bukod sa Manila, ma-e-explore din ang ibang kalapit na lugar. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Nakabihis PNP umano ang mga dumukot sa 14 na taong gulang na Chinese na pinutulan pa ng daliri ayon sa kanyang ina. Hinala pa ng pamilya, driver nila ang tunay na target. Ang sagot ng DILG sa pagtutok ni June Veneracion. Pagkatapos ma-rescue ang 14 anyos na estudyanteng Chinese, nakapanayam ng Chinese news website na Feilong Wang ang biktima at kanyang ina sa ospital. Kita sa larawan ang nakabendang hinliliit ng biktima na pinutol ng mga kidnapper. Ayon sa ina ng biktima, nang sunduin daw ng kanilang driver ang kanyang anak paglabas ng pinapasukang eskwelahan sa Taguig noong hapon ng February 20. May bumangga raw sa likod ng kanilang sasakyan. Lumabas ang driver para tignan. Pero bigla raw may naglabasan ng mga nakasuot na damit ng PNP at dinukot ang estudyante. Ang driver natagpo ang patay ilang araw matapos ang pagdukot, habang ang estudyanteng biktima natagpo ang inabandonan ng mga kidnapper sa Macapagal Boulevard sa Parañaque noong gabi ng February 25. Itinanggi ng ina na sangkot sila sa Pogo. E-commerce daw ang kanilang negosyo. Ang duda ng ina ng biktima, ang driver ang target ng mga suspect dahil madalas daw itong mag-post sa social media na pinalalabas na siya ay mayaman. Pero sabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya, ang driver na isang buwan pa lang nagtatrabaho sa pamilya ay kasabwat daw ng mga suspect base sa na-recover niyang cellphone matapos siyang patayin. Yung cellphone ng driver nung binuksan ay lumabas yung mga conversations nila. Criminal talaga ang kausap mo. Criminal rin ang hapon sa'yo. So, para walang weak link, pinatay kami din driver. Patuloy daw ang pagtugis sa mga dumukot sa estudyanteng Chinese. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Dahil hindi pa tapos ang lamig ng amihan season, patuloy rin ang paalala ng Health Department na mas maging maingat para makaiwas sa mga sakit na madalas nakukuha sa ganitong panahon. Nakatutok si Mariz Umali. Inabutan naming nagre-relax ang magkapitbahay na senior citizen na sina Nanay Aurora at Nanay Marisa. Ninanamnam daw nila ang preskong hangin sa hapon. Pero paggabi, iniinda naman daw nila ang lamig ng panahon at kung ano-ano ang sakit na nararamdaman, lalo't may mga comorbidity pa sila. Kumikirot ang paa ko pag malamig. Yun, maano mo yung kirot ng tuhod ko. Ayon sa Pag-asa, umiiral pa rin ang hanging amihan. We're looking at possibility of first hanggang second week ng March o baka mag-extend pa na hanggang third week of March. Bagamat noong Enero pa raw naitala ang pinakamababang temperatura mula nang ideklara ang amihan noong Nobyembre, maginaw pa rin sa Baguio City at La Trinidad, Benguet na nagtala ng temperaturang 14.6 degrees Celsius kanina, habang 21.4 degrees Celsius naman sa Science Garden, Quezon City. Kaya ang DOH pinag-iingat ang publiko sa iba't ibang mga sakit tuwing malamig ang panahon, gaya ng sipon, ubo, trangkaso at iba pang influenza-like illnesses. Yung may comorbidity or may ibang sakit, sila yung pwedeng ma-ospital, maging secondary bacterial infection, pwedeng maging pneumonia, pwedeng ikamatay kung may edad na at may ibang komplikasyon. So kaya sila ang mas binabantayan natin, yung tinatawag naming at-risk population. Base sa surveillance ng Department of Health, bumaba ng 40% ang bilang na may influenza-like illness o malatrangkasong sakit sa bansa
mula January 1 hanggang February 15, 2025 na nasa 17,535 cases na lang kumpara sa 29,225 cases sa parehong panahon noong 2024. Mas mild din daw ang influenza B na klase ng influenza ang kumakalat sa ating bansa kumpara sa influenza A na nakita sa Japan. Pero dahil libo-libo pa rin ang may sakit, payo ng DOH. Take lots of fruits and vegetables with vitamin C, E, ehersisyo, keep yourself healthy, and D, disiplina sa katawan, have enough sleep, iwasan ng sigarilyo, vape, droga at alak. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 oras. Good news, tumaas ang dividend rate o dividendo ngayong taon para sa mga miyembrong nag-iimpok sa pag-ibig. 6.60% per annum yan para sa mga regular savings, habang 7.10% ang return rate sa mga may MP2 savings. Ibig sabihin, kapag mas marami ang ipon, mas mataas na dividendo ang makukuha. Ayon sa Pag-ibig, naitala sa mahigit 55 billion pesos ang kabuang dividend rates ngayong taon na pinakamataas daw sa kasaysayan ng ahensya. Hindi lang on-screen ang kilig dahil ramdam in real life ang overflowing chemistry ni Jillian Ward at Michael Sager. Tila tapos na nga raw ang laban dahil pinangalanan na ni Jill ang kanyang paboritong leading man. Makichika kay Aubrey Carampel. Shut up! Shut up ka dyan! Isa ka pa eh! Siyempre, kakampihan mo yung anak mong magnanakaw. Get out of my way! Get out of my way! Get out of my way! Huwag mo sinasapan yung nanay mo! Yan ang intense confrontation scene sa May Ilonggo Girl ng mga karakter ni Jillian Ward at Myrtle Sarosa na sina Tata at Venice. Si Tata, napagbintangan pang nagnakaw. Ano to? Hindi ko alam paano napunta yun dyan. Pengi akong isang order. At hindi lang yan, Tata will be in bigger trouble na dapat abangan sa episode sa Lunes. Kung mapagbibintangan na naman ba si Tata at kung makakalaya siya dun sa pangbibintang ng pamilya ng mga Palma at anong mangyayari kay Ma'am Margaret. Ayan, kasi manganganib ang buhay ni Ma'am Margaret at sisisi nila si Tata. So titingnan natin kung paano lalaban si Tata. Can't believe this, Tata. Pati si Sir Francis, played by Michael Sager, mapapaniwala kaya sa scheming na si Venice? Dahil nga raw sa latest development sa story, malalaman na rin ang totoong feelings ni na Francis at Tata. Slowly na-attract at na-fall. Doon natin makikita kung talagang paninindigan ba niya yung feelings niya or pipiliin niya ulit ang sarili niya to be safe. And sana naman itong si Francis ito magbago na para hindi makawawa ang ating Tata. Paglaban mo naman si Tata. Natutuwa raw sina Michael at Jillian na marami ang nakakapansin ng kanilang kilig chemistry on screen na tinawag na McJill ng fans. Masasabi nga raw ni Jillian na si Michael ang kanyang paboritong leading man na kaya raw niyang pagsabihan maging ng kanyang personal problems. He really puts an effort po. Every day. Actually, pwede ko ikwento? Oo, as in super effort talaga. He knows my favorite drinks, my favorite food. Tapos he gets me those drinks and food kapag nafe-feel niya na parang medyo down. No? Super na-appreciate ko na he's immensely attentive. Wow! Immensely! And siguro yung attentiveness namin with one another came with that na nakikita kami araw-araw. And alam niya din pag hindi ako okay, kumusta, okay ka lang. And then we also know when we both need space kasi parehas kaming personality na gusto namin ng pag-isa or introverted at times. But I appreciate that Jill is very caring din. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. 10 inspiring young Pinoys ang pinarangalan sa prestiyosong 10 Outstanding Young Men Awards. Kabilang diyan ang direktor ng back-to-back MMFF Best Picture Film ng GMA Pictures na si Direk Zig Dulay. Nakatutok si JP Soriano.
10 Pilipinong nagtagumpay sa kani-kanilang larangan ang pinarangalan sa prestiyosong 2024 10 Outstanding Young Men o TOYM Awards. Kabilang sa mga TOYM awardee para sa Arts and Culture TV Film category ay si Direk Zig Dulay, direktor ng back-to-back MMFF Best Picture film na Green Bones at Firefly. Siya rin ang nasa likod ng critically acclaimed hit GMA Prime show na Maria Clara at Ibarra. Ang sarap sa pakiramdam na hindi yung nakakakuha ka ng tagumpay tapos alam mong hindi lang ito natatapos para sa sarili lang kundi para sa ibang tao, para sa mas nakararami. Tatanggapin mo yung award hindi lamang para sa iyong sarili kundi para sa mga tao na sa paligid mo, para sa GMA, para sa UP Baguio, para sa pamilya ko sa Santiago. Bukod kay Direk Zig, tumanggap din ng TOYM Awards sina Jenica V. Dizon Mountford, Billy Crystal Domaliang, Rosinto Ian C. Lumbres, Venazir L. Martinez, Gab Mejia, Pia Ranada, Dennis Umali, Brent Andrew Viray at Pia Wurtzbach. Ayon sa Chairman of the Board of Judges ng TOYM 2024 na si dating Senador Mar Rojas, maingat ang ginawang pagpili sa mga pinarangalan at tiniyak na ito'y naaayon sa tema ng TOYM Awards. Ano yung impact? Paano nila ginamit yung kanilang kakayahan para makatulong sa kapwa? So yung service element ang naging malaking bahagi rin ng judging portion. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pinabulaanan ng Malacanang ang alegasyong tumataas ang krimen sa bansa. Sabi naman ng DILG, marami sa mga krimen ngayon ay dahil sa mga taong pinapasok ng dating administrasyon. Nakatutok si Chino Gaston. Bago nahuli noong Martes, ilang convenience store sa Quezon City, Caloocan at Bulacan ang hinold up ng sospek. Sa Tondo, Maynila, nahulikam naman ang walang habas na pamamaril sa isang lalaki. Sa gitna ng mga krimeng gaya niyan, sabi ng PNP, bumaba ng mahigit 1,000 ang bilang ng mga focus crimes gaya ng theft, robbery, rape, murder, homicide at physical injuries nitong January 1 hanggang February 14. Kung ikukumpara sa parehong panahon noong 2024, sinasalamin ng Metro Manila ang kabuang pagbaba ng crime rate. All of the robbery incidents and theft incidents went down. Ang tumaas lang po is yung carnapping at saka, if my memory serves me right, a little of homicide if I'm not mistaken. The rest po bumaba po lahat. Ang binaba po is 21.71% to be exact. Sa kabila nito, patuloy na kumakalat ang impormasyon sa social media na tumataas umano ang krimen sa bansa. Pinabulaanan ito ng Malacanang. Para sabihin na yung crime rate natin tumataas, prevailing na, hindi po yun tama. Kung papansinin po natin, maaari natin ikumpara ang mga pangyayari sa naunang administrasyon at saka sa nangyayari ngayon. Mas maganda po sana magbase tayo sa data, statistics. Sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, gawa-gawa lang ito ng mga taong may kaugnayan umano sa nakaraang administrasyon. Yung mga trolls ng mga dating administration, pinapalabas nila na tumataas ang crime. Pero ang hindi nila sinasabi ay resulta to ng mga taong pinapasok na sa bansa mula 2017 hanggang 2022. Kami, nililinis lang namin ang gulo na iniwan nila. Sagot ni Attorney Salvador Panelo na nagsilbing Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi nila ginailangan ng internet trolls noon dahil mataas ang kanilang trust at approval ratings. Hindi raw gaya ng kasulukuyang administrasyon na kailangan ng mga trolls para iangat ang sarili at atakihin ang nagdaang administrasyon. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang Malacanang. Ayon naman kay Teresita Angsi ng grupong Movement for Restoration of Peace and Order, dumadami ang kidnapping cases at dahil daw ito sa pagtigil ng mga pogo operation sa bansa. The business community is in a panic because this is what they're afraid of. Tumangging magbigay ng pahayag ang ilang business groups na hiningan namin ng komento. Sa datos ng anti-kidnapping group, may 32 na kidnapping cases noong 2024. Halos 90% daw dito ay Chinese national ang biktima at ang kidnapper. Ngayong taon, may 8 kaso na. Ika-8 ang kinidnap na Chinese student noong nakarang linggo at na-recover noong Martes ng gabi.
Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mahigit 50 na ang naitalang kaso ng tigdas sa Quezon City mula Enero hanggang kahapon. Mahigit triple kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Nakatutok si Oscar Oida. Nasa gitna pa ng laban kontra dengue ang lungsod ng Quezon matapos ideklara ang outbreak doon. Pero kailangan na rin itong isabay ang laban sa tigdas o measles matapos tumapo sa 57 tao mula Enero hanggang February 26. Mahigit triple ito ng kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang confirmed cases dito ay nasa 20. No? Ibig sabihin, napadala na kuhaan natin ng dugo at napadala natin sa RATM for testing. So nag-confirm yung ating diagnosis dun sa kanila. Ang mga kaso ay nakikita sa mga bata, no, na less than 1 year old. Ang common denominator daw ng mga tinatamaan. Walang mga bakuna yung mga bata. So na-miss nila yung pagpapabakuna. No? So ang malaking porsyento dun sa mga nakita natin na inimbestigahan natin, nasa 32% of those na pwede ng bakunahan ay wala talagang bakuna, no? Kahit isa. Hanggang ngayon, wala pang naitatalang nasawi sa naturang sakit. Kagandahan sa magandang surveillance system. So nare-report sila agad, nakikita sila agad sa community at namamanage ng maganda. So yun kasing pinaka-importante doon. Paalala ng mga eksperto, kung di pa nababakunahan ang mga anak, mainam na magpabakuna na sa lalong madaling panahon. Pwede naman daw maulit basta may pagitan ng mahigit 1 buwan mula ng huling bakuna. So, ang importante talaga ay mabantayan siya mabuti at gaya ng ginawa natin sa dengue, kung kinakailangan kaming mag-announce uli ng outbreak ay mag-a-announce po tayo. Dapat ding bantayan ang mga sintomas ng measles para maagapan. Una, lalagnatin yung anak, tapos merong ubo, sipon, tapos yung conjunctivitis o yung nagluluha yung mata. No? So yun. Tapos magkakaroon ng mga rashes sa katawan. Pag ganun, dali na sa health center. Pagka ganun, dapat madala na sa health center. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Apat na araw bago ang eleksyon 2025, iba't ibang sektor ang nilatagan ng mga plano ng senatorial candidates. At nakatutok si Ian Cruz. Tamang paggamit ng pondo ang binigyang diin ni Senador Francis Tolentino sa Cavite. Sa Quezon, tinukoy ni Benhar Abalos ang pag-aalaga sa kabataan. Isinulong ni Jerome Adoni sa Zambales ang aumento sa sahod. Makataong jeepney modernization ang isinulong ni Bam Aquino sa Batangas. Sa Metro Manila nag-ikot ang motorcade ni Senador Bong Revilla. Sa Cebu, tinalakay ni Senador Bato de la Rosa ang paglaban sa iligal na droga. Sa Maynila, nagsilbing speaker sa pulong ng mga lokal na opisyal si Senador Bongo. Sa Cavite, maayos sa seguridad at digitalization ang isinulong ni Gringo Onasan. Habang paglaban naman sa korupsyon, ang binigyang diin ni Ariel Quirubin. Issue sa minimum wage ang binigyang tuon ni Senadora Amy Marcos. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Sa ating ulat panahon, maging handa pa rin sa tsansa ng ulan bukas. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang ulan lalo sa Visayas at Mindanao. May malalakas na ulan din na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide sa Luzon. Kumpara nitong mga nakalipas na araw ay nabawasan naman ang malawakang pag-ulan. Kalat-kalat na lang yan at maaaring sa ilang bahagi na lang ng Quezon at Mindoro provinces sa hapon at gabi. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero ugaliin pa rin ang pagdadala ng payong. Samantala, sa Climate Forum ng Pag-asa, sinabing nasa 59% ang tsansang magpatuloy ang La Nina hanggang Marso at Abril ngayong taon. Pero unti-unti na raw itong hihina patungo sa neutral condition kung saan walang La Nina o El Nino.
Kung hanggang kailan naman iiral ang amihan season, karaniwang nagtatagal yan hanggang sa 1 at 2 linggo ng Marso. Iginiit ni PNP Chief Romel Marbil na mayroon umanong memo na pumapayag sa pagdaan sa EDSA busway ng mga marked vehicle ng pulisya tuwing may emergency. Kasama ba riyan ang meeting o yung pagpupulong? Ang sabi ng memo ng Highway Patrol Group at ng Palasyo sa pagtutok ni Joseph Moro. Gustong makausap ng PNP ang Transportation Department kung pwedeng payagan ang mga emergency unit ng PNP sa EDSA busway. Kasunod yan ng pagsita sa convoy na dumaan sa busway na ayon sa bumabang pulis ay maghahatid sa PNP chief. Sabi ko nga, there's an emergency. There's a law na talagang pag-emergency, you can use the bus lane. Meron na po, there's a memo already that if you can, the PNP in marked vehicles, you can use po yung bus lane. Emergency, that's a given fact. Ang sinasabi niyang emergency ay emergency meeting aniya sa Krame. Yung po meeting because there's an operation. Noong 2023, nilinaw ng memorandum ng DOTR sa MMDA na bukod sa mga pinapayagang bus, pwede rin sa busway ang 5 pinakamatataas na opisyal sa gobyerno. Gayon din ang mga on-duty na mga ambulansya, truck ng bumbero at mga sasakyan ng PNP. Walang nabanggit na emergency. Ang memo ng Highway Patrol Unit ng PNP naman ang naglinaw sa kung ano ang itinuturing ng pulisya na on-duty. Ito anya ay yung mga sasakyang may marka ng PNP na rumiresponde sa ongoing na law enforcement at security operations, pati paghabol sa mga kriminal o hot pursuit operation at rumiresponde para pangalagaan ng seguridad pampubliko sa panahon ng sakuna at iba pang mga emergency. Dagdag pa nito, bawal sa busway yung mga PNP marked vehicle na ginagamit para sa administrative duties tulad ng pagdalo sa mga meeting sa ibang ahensya. Hinihingan pa namin ng panig si General Marbil, PNP at DOTR SAIC. Wala pa ring update sa binanggit ni Interior Secretary John Vicrimulya kahapon na pagpapaimbestiga sa insidente. Pero sabi ng Malacanang ngayon kung totoo mang pinapayagan ang mga emergency, dapat lamang po ito ay mapatunayan. Hindi po ito maaaring maabuso at gagamitin lang po yung salitang emergency. Dagdag pa ng Palasyo, kapag ka po kasi sinabi natin na miyembro ng PNP, ambulansya, fire truck, hindi po kasama doon yung emergency meeting. Kung may emergency meeting, mas maganda po umalis sila na mas maaga sa kanilang bahay. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Aamyendahan ng COMELEC ang resolusyon nito kaugnay ng mga election survey. Kasunod yan ng pagtutol ng mga survey firm sa ilang bahagi nito, kabilang ang sa pilitang pagpaparehistro. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa isinagawang dialogo, nagpahayag ng pagtutol ang mga survey companies sa ilang bahagi ng resolusyon ng COMELEC na naglalayong mabantayan ang mga political survey kapag campaign period. Sa resolusyon kasi ng COMELEC, mandatory o sapilitan ang pagrerehistro nila sa COMELEC. Pero ilang survey company ang tutol dito at may humiling pang huwag na lang munang ipatupad ang resolusyon ng COMELEC. The issue of mandatory must be completely reworded to voluntary. Kung maayos na ho na eto mga suggestions ma-include, pwede ba natin masuspend muna yung implementation ng existing resolution? May nababahala rin sa panghihingi ng COMELEC ng mga detalye kung paano isinagawa ang survey. There are elements in the raw data that reveal the identities of respondents. This is subject to our confidentiality anonymity agreement with respondents as covered by the consent form. Paliwanag naman ng COMELEC, ang pakay lang naman nila mapigilan ang pagkalat ng peking survey na gawa-gawa ng mga questionableng grupo. Yung mga lehitimong survey company, bibigyan daw nila ng badge para magabayan ang publiko kung mapagkakatiwalaan ba ang survey. Sabi pa ng COMELEC, nagagamit daw kasi ang survey para impluwensyahan ang mga botante, bagay na kinontra ng ilan dumalo. Surveys are imperfect tools. It's a snapshot of a point in time that provide insights but not guarantees. Alam niyo po ba, anong porsyento po ng Pilipino ang aware sa surveys? Of registered voters po, 14% lang.
Ang mataas po ay sa NCR. 24% are aware of surveys. Which, segue ko ho yun sa third point ko. I will reiterate po na walang bandwagon effect ang surveys. Ang ating pong official ballots, roughly 74 million. Imprenta ko po. Ang 14% po nun, 10,800,000. So enough na po yun para magkaroon ng ilang seat yung party list. At enough na po yun para yung mga nasa laylayan ng 12 senators pumanik. Okay. Even assuming that there is a bandwagon effect, masama po ba yun? Samantalang, yung kapitbahay nyo, pipilitin kang itong iboto. Yung nanay nyo, yung tatay ninyo, pipilitin kang itong iboto. Nagkasundo naman ang dalawang panig na amyendahan ng COMELEC resolution para bigyang daan ang panukala ng mga survey companies. Pumirma din sila sa isang pledge of commitment para sa pag-regulate ng survey practices para sa credible at transparent elections. Pero may mga pinabago muna ang ilang dumalo bago sila pumirma. Tulad ng pag-aalis ng probisyon kaugnay sa paglalahad ng financial information kaugnay sa survey. Kaugnay pa rin sa eleksyon, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pinadalhan nila ng notice ang lahat ng senatorial candidates para ipaalis ang mga poster nila na wala sa tamang sukat at lugar at hindi gumamit ng environment-friendly na materyales. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Hot and fierce ang oras sa media conference ng buong cast ng upcoming murder mystery drama na Slay. Kasama rin po ako sa GMA's First View Original Series na dapat ninyong abangan dahil sa kakaibang twist. Makichika kay Aubrey Carampel. Slaying in their red outfits. Sina Gabby Garcia, Mikey Quintos, Isabel Ortega, and Julian San Jose sa media conference ng upcoming murder mystery drama na Slay, ang GMA's First View Original Series. Magagandang mukha. Kung may susunugin man ako, it's definitely not Zach. Na may pangit na sikreto. Kung sino man ang gumawa nito kay Coach, gusto niyang magdusa si Coach. Sisimulan na ang tunay na paghahanap sa killer. Hindi kaya excited na ang impyerno na kunin siya? Ni Zach Zamaro. She must pay for her sins. Ito siguro yung pinaka-interesting para sa akin na napunta sa aking role. Kasi ibang-iba siya sa kung ano ako as a person. It's very unpredictable and it's led by an all-women cast. Yun ang pinaka-masaya. We're working together with our friends. So kitang-kita yung chemistry on screen. Aminado ang cast na challenge daw sila sa kanilang mga karakter bilang sina Sugar, Liv, Amelie, and Diana. Ang usapan daw nila sa story conference pa lang, kailangan nilang magpagalingan in a form of a healthy competition para mas magampanan nilang mabuti ang kanilang roles. I really wanted to encourage all of us, yung buong cast, na ilabas namin yung best ng isa't isa. And ang saya naman na nararamdaman namin yun sa set. Kasi wala akong nararamdaman na negative competition sa mga to. I love na we all look seemingly innocent pero may tinatago rin pala kami mga sekreto. And ano yung mga reasons kung bakit makakapatay ng tao ang isang babae? Ibang klaseng paghahanda raw ang ginawa ni Derek Monasterio dahil may pagka-psycho raw ang kanyang karakter. I worked hard, promise, and talagang inaral ko talaga yung role ko and kinausap ko talaga silang lahat. And hinanap ko talaga yung mga similarities and differences ko with other characters. Meron siyang baggage si Zach na kine-carry. So kaya siya, may bubog kaya siya naging ganon. And sobrang creepy kung ano yung backstory niya. Kasama rin sa cast sina Royce Cabrera, Gil Cuerva, Femela Baranda, Tina Paner, Chucky Dreyfus at Simon Ibarra. Dumalo sa media conference ang Kapuso and View executives, gaya ni na GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Entertainment Group Senior Vice President Lilibet G. Razonable, at iba pang opisyal ng GMA.
at View Philippines Head of Content, Garlic Garcia. This is the first time we're doing two versions. One version on View, one version on TV. Magkaiba yung ending natin, kaya kailangang abangan parehong versions. It's campy, it's fun, it's shocking, it's scandalous, it's fiery. Be ready to slay! Watch it first on View, starting March 3, mapapanood nyo po ng libre. And then after 3 weeks, mapapanood po sa GMA. Mapapanood na ang Slay sa View sa March 3 at soon sa GMA. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Formal nang pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Phase 3 ng Pasig River Esplanade, ang pinagandang tabing ilog Pasig na magdurugtong ng Fort Santiago sa likod ng Manila Post Office. Nakatutok si Rafi Tima. Wala pang isang taon mula nang simula ng proyekto, unti-unti na raw nakikita ang ganda ng Pasig River sa pamamagitan ng Pasig Bigyang Buhay Muli Project. At sa pagbubukas ng Phase 3 ng proyekto na pinangungunahan ng Department of Housing and Urban Development, kita na raw ang potensyal ng lugar na ito na matagal nang hindi pinapansin at tila napabayaan na. Dito sa Pilipinas, matagal na nakalimutan yung Ilog Pasig. Di ba? Ilang presidente na dumaan at ilan na rin programa ang ginawa dyan. Sa pagkakataong ito, mismo si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang nakatutok sa proyekto para masigurong mabilis itong matapos. Kanina, porma ng pinasinayaan ng Phase 3 ng proyekto na nagdurugtong sa Fort Santiago sa Esplanade na nasa likurang bahagi ng Manila Post Office. We have efficiently added 2,000 square meters of open space by closing the road that once divided Plaza Mexico. This will create a safer, more beautiful and expansive area for public events, for gatherings, for leisurely walks. More than a development project, it symbolizes unity. Bukod sa unang ginang, kabilang sa mga dumalo sa pagpapasinaya, sina Senate President Chis Escudero, Chinese Ambassador Huang Zilian at mga malalaking negosyante. Kapag nakumpleto ang proyekto, mayahalin tulad na umano ang Pasig River sa mga sikat na ilog sa iba't ibang panig ng mundo na sentro ng turismo. Gayon pa lang, unti-unti na raw nagbabalikan ng mga turista sa makasaysayang ilog. I am thrilled to see the social and economic development of a fully revitalized Pasig River and what it will mean for Metro Manila once again. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Pahabol na tsikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Get ready to sing your hearts out sa ultimate jamming na hatid ng 70s rock band na Toto na magko-concert sa bansa this May. Ilan sa hit songs ng banda ay I'll Be Over You at Africa. This May din aabangan ang concert ng pop duo na M2M not just in Metro Manila but in Cebu and Davao cities. Inaabangan na kung ipaperform nila ang kanilang hit songs tulad ng Don't Say You Love Me at Mirror Mirror. Our Ice Princess has officially gone to heaven. Pumanaw sa edad na 39 si Michelle Trachtenberg na kinumpirma mismo ng kanyang pamilya. Nakilala si Michelle sa ilang proyekto gaya ng Ice Princess, 17 Again at Gossip Girl. And that's my chika this Thursday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Isabel Ortega. Miss Vicky, Sir Emil. Thanks, Isabel. Salamat, Thank Isabel. you. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.